Born and raised in the Philippines. Spoiled brat, kasi naging isang anak at ako dati. Naging isang anak at ako dati. Sa lola ko ako lumaki, kasi bata pa lang ako, nasa abroad ng parents ko. Sobrang sheltered ako noon, may yaya at sariling driver, kaya siguro sobrang maliit ako. Nung teenager era ko, to be honest, red flag ako noon. Palabarkada, may bisyo, hindi ko mapasok sa school, kaya pinadala nila ako dito. Baka daw sakali dito, magbabago ako at magtino. Pero walang nagbago. Nung dumating ako dito, mabarkada, may bisyo, at lalong hindi pa rin ako pumapasok sa school. Dinala ko sa church ng mga tita ko at pinakilala ako kay Ate Judy. Tanda ko pa palagi sinasabi ng mga tita ko kay Ate Judy, please, huwag mong sukuan kung pamangkin namin, kabaitin mo to. Pero dahil sobrang pasaway ko, hindi pa din ako naging mabait. Fast forward sa nagkaanak ako, 21 years old pa lang ako noon. Sabi ko, shucks, anong klaseng buhay ang ibibigay ko sa magiging anak ko kung hindi ako magbabago? Sobrang hirap maging single mom, ang hirap ng maging ina. Tumayo mo pa kaya ang ama't ina sa bata. Naranasan namin ng anak ko noon na 20 euros lang yung pera, may sakit siya at galing hospital. Natapos kami nun around 2 a.m. Wala nang bus na dumadaan. 20 na lang yung pera ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Kasi 20 lang yung pera ko. Kung magta-taxi ako, wala akong mapili ng gamot. Kaya ang ginawa ko doon, naglakad lang kami hanggang next snow. Iyak ako ng iyak kasi ayoko yung gantong buhay. Hindi ako sanay sa ganito. Sabi ko sa sarili ko, ayoko nito. Ayoko nang maranasan ko, hindi na ito mauulit. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi ayoko to. Ito yung pinaka-ayoko. Hindi ako pwedeng ma-stuck sa gantong sitwasyon lang. Agad-agad, hinap ako ng trabaho. 2 jobs. 2 trabaho. Hindi ko nakikita yung anak ko kasi nakakabilin ko siya. Kasi hindi ako sanay sa hirap. Habilin dito, habilin doon. Sobrang busy ko. Bilang single mom na may full-time na trabaho, hindi na naman ako nakakasimba. Hindi ako nakakapag-Bible study. Nakalimutan ko na naman si Lord. Kasi okay ang buhay ko eh. Doon ako nagkamali. Nadapa na naman ako. In 2022, I walked through one of my darkest seasons of my life. Nung nalaman namin ng asawa ko, na na-scam kami ng agency para makapunta siya dito. Hindi pa kami kasal noon kasi wala akong balak mag-asawa at magpakasal. Kaya nag-agency kami. Nung nalaman namin na scam kami, I don't know what to do. Lahat ng ipon namin nawala. Nawala ang pangarap at goals namin. Nag-crash lahat. I was really in a dark place. I was really questioning God on bakit. I was at one point na gusto ko na mag-suicide. The pain felt cruel and the loss felt unfair, but maybe it had to happen. Maybe God saw the parts of me that was too comfortable or too unwilling. He knew that without the breaking, I will never see the beauty of surrender. Amen. And then one day, a friend, someone from W11, messaged me out of nowhere, asking kung kamusta daw ako. Mag-join ako sa BS, and that one message really changed my heart. Mind you, hindi pa kami close nun. Hindi ko pa din siya ganun kakilala. Pero sa dami kong kaibigan, siya lang yung nangamusta. Then nag-attend ako ng Bible study. Umpisa pa lang, welcoming pa lang, iyak na ako ng iyak. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero wala talagang tigil ang iyak ko the whole Bible study ni Ate Judy. I realized my suffering wasn't a punishment. It was a preparation. God is taking me out of who I used to be
and leading me back to who I was meant to be. Right then and then, I prayed and surrendered everything to Him. Inikot ko yung buhay ko. Hard reset. Unti-unti kong iniwanan ng mga bisyo. Nag-church every Sunday nang hindi napipilitan. O dahil may dinner kami after church. Nag-Bible study, and grabe talaga ang pinagbago ng buhay ko. God really humbled me. Sobrang akong thankful kay Ate Judy at sa mga ka-sister ko dito kasi kahit sobrang pasaway ko, hindi niyo ako pinabayaan. Hindi niyo ako sinukuan sa pagdadasal. Mas nakilala ko si God at mas madaming blessings ang dumating sa akin at sa pamilya ko. At ito pa rin ako, patuloy na naniniwala kay God. His will, not mine. Alam ni Lord kapag pwede na. Alam niya ang best timing para ibigay ang aking pinagdadasal. The season of waiting might be long, but when God says it's time, it's time. Dahil sa loob lamang ng 4 months, nakuha ko ang asawa ko at nakarating siya dito. Thankful ako kay Lord kasi nakahanap ako ng maayos na asawa, tanggap at mahal ang anak ko. Hindi perpekto ang buhay, pero kampante ako na may kakampi ako sa hirap at ginhawa. My heart is truly happy now because everything is so much better. I am finally experiencing the kind of love I've been praying for. I am always grateful for that at sana kung ano yung nararamdaman ko ngayon sa paglakad kay Lord ay mas lalo ko siyang hanapin at lalo akong lumago katulad niyo. Dahil alam ko at naranasan ko na kapag na kay Lord, lahat ng imposible pwedeng maging posible. Yes. Ayan. I look back and I can see His grace in the breakthroughs, His comfort in my silent cries, His strength on the days I felt empty. This is my story, my tears, my failures, my victories, and God's unending grace. My life testimony, Isaiah 60:20. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Keep the faith, for God can change your story. All glory, honor, all praises belongs to God. Amen.